Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid. Kayo po ay aking inaanyayahan na samahan niyo po kami sa ating divine service ngayong umaga ng Sabat. Wala po tayo sa simbahan, kaya dito na lamang po tayo magsama-sama na mag-aral ng salita ng Panginoon sa online. Ito po yung ating online service. So aking binabati ang mga kapatid sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kasama po ang ating mga interesado na dating sumasamba na hindi makapagsimba ngayon. Sana po ay nakabukas ang inyong radyo o kaya ang inyong Facebook para magsama-sama pa rin po tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. At iniimbitahan natin ang lahat po ng mga dati nating tagapakinig ng radio na samahan niyo po kami sa ating ginagawa ngayon na pangangaral ng salita ng Panginoon. So ang ating paksa, ang ating tatalakayin ngayon, pinaka-tema ng ating sermon ay pinamagatang rooted and grounded in God's love. Ibig sabihin na rooted, yung pang mag-uugat sana tayo doon sa pag-ibig ng Diyos o maitatag tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang ating key text ay masusumpungan sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 18, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with the might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all sense what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So yan po ang batayan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ating inaanyayahan kayo na samahan niyo po ako sa panalangin bago po tayo makapagpatuloy. Dakilang Diyos sa kaitaasan ng mga langit, kami po ay narito sa ating aming online service. Samahan niyo po kami ng banal na Espiritu at pagpalain, basbasan, gabayan ang lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan at mga kababayan na kasama namin ngayon sa pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo po sila ng mapayapang pag-iisip, maayos na pakikinig ng mensahe na inyong inihanda para sa bawat isa sa amin. Pagpatawad niyo ang anumang kasalanan na nagawa ng bawat isa sa amin at patuloy niyo po na kaming gabayan at protektahan sa anumang mga kasamaan na nangyayari dito sa mundo, lalo na sa mga sakit at especially nitong kakatakot na COVID-19. Protektahan po ang bawat isa sa amin na wala sanang mahawa at maging sa ibang mga sakit ay wala sanang magkasakit sa amin. Ito po ang aking dalangin na sana'y lumago kami sa kaalaman ng katotohanan sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aaral at makinig ng inyong mensahe. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay tutuloy sa ating pag-aaral. Rooted and grounded in God's love. Nais ng Diyos na tayo po ay maitatag sa pag-ibig ng Diyos at tayo po ay maunawaan daw sana natin kung gaano kalalim, gaano kalawak, kung gaano kataas ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat yun po ang sukat ng pag-ibig na dapat din nating abutin. Dahil gusto ng Panginoon na kung papaano na siya ay Diyos ng pag-ibig, tayo din po ay matuto. Kaya't meron pong sinasabi dito sa aklat na Fundamentals of Education, page 225. Sabi dito, character building is the most important work ever entrusted to human beings.
And never before was its diligent study so important as now. Never was any previous generation called to meet issues so momentous. Never before were young men and young women confronted by perils so great as confront them now. Ayan po. At sa aklat na Christ Object Lesson, page 74, sabi dito, profession is as nothing in this scale. It is character that decides our destiny. So ano daw po ang pangunahin na gawain na dapat natin gampanan habang tayo ay nabubuhay bilang paghahanda natin sa ikalawang buhay sa kaharian ng langit? Ito po ay ang tinatawag na character building o paghubog ng ating mga ugali. Yan ang pinakamahalaga daw po. So, mas mahalaga pa ito kaysa yung ating career, yung ating trabaho, sapagkat yung ating trabaho, panghahanap buhay, yan ay para po sa pamumuhay natin sa pagkasalukuyan. Subalit ang gawain po ng character building ay hindi lang kapaki-pakinabang para sa ating buhay sa kasalukuyan, kundi sabi pa dito, it is also the one that decides our destiny. So, sa ano ba yung mga ugali ng Diyos na dapat ma-develop din dito sa atin? Galatians chapter 5 verse 22 and 23, sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Against such there is no law. So meron po ditong binanggit na siyam, no? Na pag-uugali na dapat ma-develop sa atin. Ito yung i-develop natin sa ating sarili at hindi natin kaya na gawin ito sa ating sariling lakas. Pero ito po yung bilang anak ng Diyos, ito yung dapat na ma-develop natin. At alam natin na bilang anak ng Diyos, hindi natin ginagawa ito sa ating sarili sapagkat ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu na siya po ang tutulong sa atin sa paghubog ng mga ugali ng Diyos. Kaya nga ito ay tinawag na fruits of the Spirit. Dahil without the Spirit, we cannot bear this character. We cannot develop all this character without the help of the Holy Spirit. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 5 to 6 sabi, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Dito sa listahan mga kapatid ng 1 Peter 5 chapter 1 verse 5 to 6 ay nahuli yung charity o pag-ibig. Pero sa listahan naman ng Galatians 5 verse 22 and 23 ay nauna sa listahan. Parang ito na yung first and the last. Ayan po. So, ang nasa gitna between love and charity, nandun sa gitna yung iba. Ang ibig sabihin, parang ito na ang nag-summarize sa lahat, no? At yun nga, sa lahat ng mga mabuting ugali dito na dapat ma-develop sa atin, saan daw po tayo dapat mag-ugat o maitatag? Yun nga yung teksto natin sa Ephesians chapter 3 verse 16 and 17 na nabasa ko kanina, basahin ko ulit. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Yan. Doon daw tayo dapat maitatag. Yung rooted and grounded ang pinapahiwatig dito, katulad lang ng naitanim, na kapag yung naitanim ay nag-ugat na, kahit bumagyo, kung matibay yung pagkaugat, hindi yan mabubuwal.
hindi matutumba. Pero kung mahina lang yung pagkaugat, mababaw lang yung ugat niya, hindi malalim at saka hindi malakas yung ugat, kagaya ng ugat ng saging. Ang saging hindi naman mag-uugat yan ng mahabang ugat na mag-spread na ganyan, kundi talagang maiiksi lang. Kaya sa panahon ng bagyo, marami pong saging ang natutumba. Pero yung makikita natin na yung mga malalaking kahoy tulad ng ng mangga, kung titignan nyo yung pag nag-ugat talaga yan, mahahaba yung kanyang ugat, tapos merong malalim pa na ugat, kaya madalang na merong natutumba na mangga. Ang nangyayari pa nga, napuputol na lang kasi hindi bibigay yung ugat, pero yung mga sanga ang bumibigay kung malakas ang bagyo. So yun po yung idea na pinapakita dito, na dapat tayo mag-ugat daw doon sa pag-ibig ng Diyos upang dumating man ang bagyo ng mga pagsubok ay hindi tayo mabubuwal. Ayan. At sa lahat ng mga ugali, maka-Diyos na ugali na dapat na ma-develop sa atin, bakit sinasabi na doon tayo mag-uugat sa pag-ibig? Dito tayo magbasahin natin ang 1 Corinthians 13 verse 13. Sabi, "And now abideth faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love." Ano daw po ang sa lahat ng mga ugali, meron ditong tatlo na pinaka mataas, pinakadakila. That is faith, hope, and love. Pero of these three, the greatest is love. Gaano po kaimportante ang pag-ibig? Basahin natin ang chapter 13 verse 1 to 3. Sabi dito, "If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am become sounding brass, or a clanging cymbal. And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. And if I bestow all my goods to feed the poor, and if I feed my body to be burned, and have not love, it profiteth me nothing." Ayan. Yan ang paglilinaw ng Biblia kung bakit sinasabi dito na dapat tayo mag-ugat sa pag-ibig. Kasi importante ang pananampalataya, importante ang pagkakaroon ng pag-asa, importante ang iba pa na mga ugali. Pero ang pinakadakila na ugali na dapat doon tayo may uugat ay ang pag-ibig. At kahit meron daw tayong pananampalataya, kung wala tayong pag-ibig, mauuwi lang yan sa walang kabuluhan. Kahit pa daw isakripisyo natin ang ating buhay para sa iba, kung wala tayong pag-ibig, ay wala din kabuluhan. Kahit pa na meron tayong tinatawag na gift of tongues, and makapagsalita tayo ng anumang klase ng salita ng tao, maging ang salita ng mga angels ay kaya nating salitain, but kung wala tayong pag-ibig, sabi wala pa rin kabuluhan. Yan. Ganyan po kaimportante, ganyan kamahalaga ang pag-ibig. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan dito tayo sa pag-ibig mag-ugat. Dagdag pa, alam nyo dito, pagka meron kang pag-ibig, actually yung iba parang madadala na yung iba basahin natin 1 Corinthians 14 verse 4 to 8. Love is patient. Ibig sabihin, pag meron kang pag-ibig, meron ka ng patient. Love is kind. Pag meron kang pag-ibig, meron ka na rin kindness. Love is not jealous nor boastful. Ayun, ito pala ang ito pala ang gamot sa
jealousy at saka pride. Yan ang gagamot. So pag mag-ugat tayo sa pag-ibig at ito ang pag-ibig ang talagang mahubog na magiging pag-uugali natin. It seems to be na sinasabi ng Bible, love and pride cannot exist together. So if you have love, then there is no place for pride or boasting. Tapos ganun din ang jealousy, wala din, because love is not jealous and it's not boastful. Verse 5, it is not arrogant or rude. Boastfulness pa rin yung arrogant, no? Rude naman yung yun. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Ayan. Hindi pala irritable ang pag-ibig. Napakaganda kung meron tayong pag-ibig kasi hindi tayo magiging irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoice in the right. Love bears all things. O meron ding forbearance, no? Because love bears all things. Believeth all things. O may pagmamahal, may pag-ibig din pala, no? Pananampalataya. Love believes all things. So, hopes all things. Ayan pala. Ibig sabihin, pag meron kang love, sasama na yung pananampalataya pala doon. Sasama na rin yung tawag doon, sasama yung hope. Meron ka na ring hope. And it endures all things. Merong endurance. Yan pala ang maganda. So, meron akong nakita na video na nagbigay ng magandang lesson eh. May 3 tao na bumisita, 3 yun daw. Na yun pa lang isa, pagpipiliin mo, pag yung dalawa, ang piliin mo yung isa, hindi sasama yung dalawa. Yung piliin mo yung isa, hindi sasama yung dalawa, isa lang. Pero pag pinili mo yung isa, madadala mo na yung dalawa. So, pagka walang pag-ibig at meron kang pananampalataya, walang kabuluhan. Walang pag-ibig, meron kang pag-asa, walang kabuluhan. Pero pag meron kang pag-ibig, meron ka ng pag-asa, may pananampalataya ka, meron ka ng patience, meron ka ng endurance, meron ka ng kindness. Ayan, so lumalabas na ang pag-ibig ay para pala parang isang puno na malaki ito, at saka yung ibang mga ugali sanga na lang pala ng sanga ng pag-ibig pala yun, tulad ng pananampalataya at saka yung pag-asa. Yan ay katangian pala ng pag-ibig yun. Kaya tama na yung sabi dito na the greatest is love. So, yan ang doon tayo dapat daw mga Kristiyano na mag-focus sa ating character development. Yan. Na wag natin itakwil yun tapos piliin natin yung iba. Hindi po pwede yun. Okay. Ang pattern naman natin sa character building, siyempre ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng 1 Peter 2 verse 21, sabi niya, I left you an example that ye should follow my steps. Yan. Yan ang sabi ng 1 Peter 2 verse 21. So si Jesus Christ yung ating pattern. Siya ang nag-iwan ng halimbawa na yun daw po ang ating susundin. So yung kanyang ugali, yan ang dapat na magiging ugali natin. So, kapag tayo po ay nag-aaral ng kung paano ang paghubog ng mabuting pag-uugali, dapat pag-aralan natin ang buhay ni Kristo. Dahil yung buhay ni Kristo, yun po ang perfect illustration ng buhay na yung pag-uugali na gusto ng Diyos na mapasa atin. So pag sinusunod natin yung ugali ni Kristo, yon ang
doon nalulugod ang Panginoon sa atin. So yan po ang ating pattern. Dito sa Ephesians chapter 3 verse 18 and 19, 16 and 17 nabasa kanina, pero ito basahin naman natin ang verse 18 and 19. May be able to comprehend with all sense what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So yun po ang dapat pag-aralan natin, yung pag-ibig ni Kristo. Paano ba yung si Kristo kasi siya din yung nagpapahayag sa atin sa pag-ibig ng Diyos Ama. So pagka natulad natin, yung nakita natin yung pag-ibig ni Kristo, nakita na natin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Dahil si Kristo nga yung naghahayag doon sa pag-ibig ng Ama o ugali ng Ama. Kasi magkaparehas pala ng kanil sila ng ugali. Yan. Ganon din yung sabi ni Kristo doon sa John chapter 14, na sabi niya, if you have seen me, you have seen the Father. If you have seen me, you have seen the Father. Yun ang sabi ni Jesus Christ. So anumang gusto nating makita na kabutihan doon sa Ama, makikita natin kay Kristo. Yun po. Hindi ibig sabihin na si Kristo na yung Father. Pero yung kung ano yung ugali na gusto nating makita doon sa Ama, ay makikita natin doon kay Kristo. So kung nakita natin si Kristo, kung ano yung ugali niyang pinakita niya, yun na yung ugali ng Ama. Yan po ang ibig sabihin noon. Huwag natin i-misinterpret yun. Huwag tayong lalayo doon sa context ng tema at sabihin na ang si Kristo ay siya na rin yung Ama, dahil magkaiba po talaga sila. Okay? Dito tayo sa John chapter 13 verse 34 and 35, at alamin natin kung bakit kinakailangan na pag-aralan natin yung pag-ibig ni Kristo. Bakit kailangan na malaman natin kung gaano kalawak, kalalim, kataas ang pag-ibig ni Kristo. John 13 verse 34 and 35, sabi po dito, a new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Yan. So ano po ang pinakapunto dito? Bakit kailangan pag-aralan natin yung pag-ibig ni Kristo? Sapagkat kung papaano daw po niya tayo inibig, yun pala yung paraan na dapat din natin i-apply doon sa ating kapwa. Sabi din, you should love one another as I have loved you. So yung uri ng pagmamahal na ipinakita ni Kristo, yun din ang uri ng pagmamahal na dapat maipakita natin sa ating kapwa. Yun. So the quality of love that Christ has manifested to us, it should be the kind of quality of love that we should show to one another. Yan. Or we should share to one another. And sabi, by this shall all men know that ye are my disciples, if you have love one to another. Pero kung tayo nagmamahalan, pero yung uri ng pagmamahal natin ay hindi kagaya ng uri ng pagmamahal na ipinakita ni Kristo sa atin, then hindi pa rin tayo magiging hindi pa rin matutupad yung sabi niya, by this shall all men know that ye are my disciples. Halimbawa, yung pagmamahalan na nag-exist dito sa atin, sa kalagitnaan natin bilang magkakapatid sa simbahan, ay kagaya lang ng pagmamahalan na nakikita doon sa ibang mga tao. Di hindi pa rin yun. Kasi iba pa rin yung nakita sa ibang mga tao kung paano sila nagmamahalan. Hindi pareho yon yung pagmamahalan nila doon sa pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa atin. So, ang pinakapunto dito
na yung pagmamahalan natin na bilang mga magkakapatid ay dapat katulad ng pagmamahal na ipinakita ni Kristo para sa atin. So, pag-aralan po natin. Subukan natin na pag-aralan itong pag-ibig ni Kristo. Dahil yun na nga yung pattern na dapat nating sundin at doon tayo dapat mag-ugat. So how did Jesus show to His disciples the importance of loving one another? Dito po tayo sa Desire of Ages 677. In this last meeting with His disciples, the great desire which Christ expressed for them was that they might love one another as He has loved them. Again and again He spoke of this. These things I have command you, He said repeatedly, that ye love one another. His very first injunction when alone with them in the upper chambers was, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another." So, tandaan natin na ito pala yung sinasabi ni Christ na we should love one another as Christ hath loved us, ay paulit-ulit pala niyang sinasabi yun. Paulit, sabi niya. He said repeatedly. Repeatedly means hindi lang 2 beses o 3 beses. Maraming beses na sinabi niya, in-emphasize niya. Sabi pa dito, again and again, He spoke of this. Again and again, yun nga, parehas lang yun, na repeatedly. So ito palang pangangaral ni Kristo na dapat tayo ay magmahalan sa isa't isa, kagaya ng pagmamahal niya sa atin, ay paulit-ulit na binabanggit ni Jesus sa kanila, meaning to say, napakahalaga yun. Binigyan ni Kristo ng malaking importansya yung tungkol sa pagmamahalan natin na magkakapatid. Dahil isa ito sa pinakadakilang palatandaan na tayo daw ay tunay na kanyang mga alagad. Once na hindi natin naihayag sa ating buhay, hindi tayo nagmamahalan sa isa't isa, then ang tawag doon, hindi makikita na talagang tayo ang tunay na anak ng Diyos o tunay na alagad ni Kristo. Hindi kaanong maniniwala ang tao. Okay, although totoo naman na tayo mga anak ng tao, anak ng Diyos. Pero ang mga tao they will be skeptical. Parang magdududa sila, hindi sila makukumbinsi. Kahit mangaral tayo ng mangaral, kung hindi nila nakikita yung tamang pagmamahalan sa ating kalagitnaan, ay mahirap silang maniwala. So, alam nyo dito sa sulat ni John mismo, medyo research ko dito sa aklat ni John mismo, ay 4 na beses na binanggit ni Jesus o na naisulat ito, no? Yung sabi doon that we should love one another. First ay yung nabasa kanina, John 13:34, "A new commandment I give to you, that ye love one another, even as I have loved you, that you also love one another." Second, John 13:35, "By this shall all men know that ye are my disciples, if you have loved one for another." And then, third, John 15:12, "This is my commandment, that ye love one another as I have loved you." And number 4, John 15:17, "This I command you, to love one another." So in the book of John alone, ay 4 na beses na inote ni John na talagang inulit ni Jesus Christ, in-emphasize niya na tayo ay dapat magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal niya sa atin. Okay. Sinabi niya pala dito na, "A new commandment I gave unto you."
Bakit kaya sinabi niya ng New Commandment? Noon naman, kung babasahin natin ang Old Testament, ay meron naman na doon yung utos na dapat magmahalan o mahalin natin ang ating kapwa. Pero bakit sinabi niya doon na sa mga alagad niya na this is a new commandment? Kaya kung minsan tuloy, akala ng iba na doon lang nilang binasa, hindi sila nagbasa sa Old Testament. Akala nila, totoo na bago yun na that commandment existed only when Jesus spoke that one. There was no law in the Old Testament telling the people that they should love their fellow men. Yan ang unawa ng iba, parang bago talaga yun. Pero pansinin natin, bakit sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na bagong commandment yun? Sa Desire of Ages 677, sabi dito, to the disciples this commandment was new, for they had not loved one another as Christ had loved them. He saw that the new ideas and impulses must control them, that new principles must be practiced by them. Through his life and death, they were to receive a new conception of love. The command to love one another had a new meaning in the light of his self-sacrificing love. Ayan. So, naging bago para sa kanila kasi they have never in their entire life loved one another as Christ loved them. Yes, they love one another in the ordinary sense, but they did not love one another in the way that Christ loved them. Ayan. Yan po ang pinaka-punto. So, maging sa atin, this would be a new commandment para sa atin because we have not loved one another in the same way that Christ loved us. Medyo mababaw lang kasi yung doon yung pagmamahal natin. As we get along to study more about the love of Christ, makikita natin na talagang kung ihambing, napakalayo yung quality ba ng pagmamahal na nasa atin, napakalayo doon sa quality ng pagmamahal na pinahayag ni Jesus Christ. Kaya gusto niya na pag-aralan natin yun dahil yun po ang dapat maihayag. The world will never be convinced that we are the disciples of Christ until na yung quality ng pagmamahal ni Jesus Christ ay talagang naihayag sa atin. Kaya nga, meron akong kaistorya sa kachat sa Facebook na merong isang kapatid na nagko-complain na hindi daw niya naramdaman ang pag-ibig ng mga kapatid sa simbahan. Ito yung nabasa ko na nagbigay ng personal testimony, hindi taga-atin dito, taga-Australia. Hindi ko banggitin ang kanyang pangalan. Sabi niya hindi daw. Matagal siya sa simbahan, hindi niya nararamdaman ang pag-ibig ng mga kapatid sa kanya. And then ngayon parang naglaylon siya, and then he is actually at the verge of leaving the church, which is very sad. Kaya ganun po mga kapatid, may mga tao na umaalis sa simbahan sapagkat hindi nila na-feel yung pag-ibig na naihahayag sa atin ng mga membro. So, ito ang dahilan kung bakit na importante ito na pag-aralan natin yung pag-ibig ni Kristo and submit ourselves to God and ask Him to create this kind of love in our hearts. Okay. Dito sa sa entire Bible, New Testament, meron akong na discover dito na the command to love one another was actually written or repeated 18 times.
Isa ay Romans 12 verse 10, sabi, love one another with brotherly affection. Romans 13:8, owe no man anything except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. 2 Corinthians 13:11, finally, brethren, farewell. Mend your ways, heed my appeal, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Yeah. And then Galatians 5:13, for you were called to freedom, brethren, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, be servants of one another. Yeah. And Ephesians 4 verse 2, with all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love. Ayan, forbearing one another in love. 1 Thessalonians 3 verse 12, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all men as we do to you. Kailangan palang mag-increase yung ating pagmamahal sa isa't isa. Mangyari, nakikita ng Panginoon na totoo, meron tayong pagmamahalan, pero yung pagmamahal na yun ay para bang maliit lang yung pagmamahal natin sa isa't isa. Hindi kasing laki at hindi kasing dalisay ng pagmamahal ni Kristo sa atin. So, hindi ko nababasahin po yung lahat, pero mangyari aking basahin yung teksto, hindi lang yung laman, no? So, 1 Thessalonians 3 verse 12, 1 Thessalonians 4 verse 9, 2 Thessalonians 1 verse 3, Hebrews 10 verse 24, 1 Peter 1 22, 1 Peter 4 verse 8, 1 Peter 5 verse 14, 1 John 3 verse 11, 1 John 3 23, 1 John 4 verse 7, 1 John 4 verse 11, 1 John 4 verse 12, and 2 John 1 verse 5. Yan po yung mga talata na nagbibigay ng pahiwatig sa atin o nagbigay ng command sa atin na dapat na mahalin natin ang isa't isa. Pero tandaan natin yung context ng sinabi ni Jesus Christ na yung we should love one another as He loved us, katulad ng pagmamahal niya sa atin. Yan po. At dito naman, yan yung mga nabasa natin, yan ay all directed to the early church. Pero siyempre, lesson din yan para sa atin. Dito naman sa atin, sa tinatawag na remnant church, church in the last days, meron ding specific instruction para sa atin. Ito po ay sa Gospel Workers, page 459. Basahin po natin. We should make it our daily care to cultivate sympathy and affection for one another. Napakaganda naman itong instruction sa atin. Dapat araw-araw daw ay i-cultivate natin yung sympathy and affection for one another. This is the fruit that grows on the Christian tree. Ay sino ba yung tinutukoy dito na Christian tree? Tayo, mga kapatid. It does not produce the briars and thorns of hatred and strife. Ito palang hatred and strife. Sa illustration ay tinik pala ito. So kung tayo yung mga tayo kahoy, naihambing tayo sa isang kahoy, dapat huwag daw tayong mag-produce ng thorns and briars, mga tinik. At yun palang hatred and strife ay tinik pala yun. Dapat na ang natural daw na lalabas na bunga sa atin as a Christian tree should be sympathy and affection for one another. The harsh, unsympathetic words we sometimes hear spoken and the hard-heartedness we see manifested are wholly satanic. Tandaan natin ito. Ito pala ay satanic na pag-uugali, itong harsh, unsympathetic words which we sometimes hear spoken. Tandaan natin yan, Bantayan natin yun na huwag tayong magsalita ng harsh,
unsympathetic words. Kasi ito pala yung harsh and unsympathetic words ay satanic. It is a manifestation of a satanic character. And this spirit must be supplanted by the Spirit of Christ. Supplanted, meaning to say, dapat maalis na yun. Kung damo, dapat mabunot na yun na damo sa ating puso. Jesus bids us, love one another as I have loved you. By this shall all men know that ye are my disciples, if you love one another. So, kinuha pa rin yung instruction sa mga early church, in-apply sa atin na kung ano yung binigay ni Kristo na instruction na dapat silang magmahalan noon, para sa atin din pala yun lesson. Ayan. Yung pong pagmamahal pala natin sa isa't isa ay ni-emphasize ni Jesus Christ dahil nakaka-apekto rin ito sa ating yung witnessing, yung pangangaral natin sa buong mundo. Remember that the mission of our church is to bring the gospel to the world. Sabi doon, the church was organized for service and its mission is to bring the gospel to the world. Yan, sa effort natin nagampanan yung ating tungkulin na magpahayag ng pabalita sa sanglibutan ay kung hindi makita itong pagmamahal sa ating buhay, it will minimize the power of our preaching. Kaya sabi po dito, this is the evidence of our discipleship. Jesus says, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one for another. Patriarchs and Prophets 520. The Apostle Peter exhorts the church, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren. Yan naman po ang 1 Peter 3 verse 8. Ngayon, makaka-apekto pala yung ating pagmamahalan. Kung kulang pagmamahalan natin, makaka-apekto yan. It has a negative effect to our preaching ministry. Sa Christ Object Lesson, page 415, ganito ang sabi, the last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. The children of God are to manifest His glory in their own life and character. They are to reveal what the grace of God has done for them. Ayan. So, yung palang tinatawag natin na loud cry, we are not ready to sound, to preach the third angel's message in a loud cry measure kapag hindi na-develop sa atin yung pagmamahal. Because ang essence pala ng doon, yung loud cry message is the revelation of the character of love. Ulitin ko, the last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. So tandaan natin yun. Siyempre, pag mangaral tayo, ibigay natin yung last message of mercy, that is actually the third angel's message. So, ipangaral natin yung doctrine. But that doctrine must have a backup. Yung backup dun ay yung character na na-develop sa atin. Ngayon, yung character natin na ito na nakaugat na tayo sa pag-ibig, na mold na yung ating ugali sa pag-ibig ng Panginoon at nahahayag, ito ang magbigay ng kapangyarihan doon sa preaching natin, sa doctrine na pinapangaral natin. Ayan. Kasi magiging powerless yung doctrine pagka walang backup sa buhay ng tao ng mabuting pag-uugali. Alam naman natin yun Halimbawa, may tao na mangangaral ng magandang mangaral, pero
hayag naman na sa kanyang buhay ay pangit ang kanyang ugaling pinapakita, ay hindi maniniwala ang mga tao doon sa kanyang sinasabi. Ang kalalabasan, yung kanyang doctrinal preaching ay magiging powerless. Yun na ngayong sinasabi ni Pablo, na we will be like sounding cymbal, na maingay lang pero walang laman, na sinasabi. Kaya importante nga talaga yung sabi doon na pag-ibig na maihayag sa ating buhay. Okay, and that mangyayari lamang, but not by our own effort, but through our cooperation with the Holy Spirit and Jesus Christ and God the Father. Meron pa tayong basahin dito, no? Sons and daughters of God, 293. To be children of God, members of the royal family, means more than many suppose. Those who are accounted by God as His children will reveal childlike love for one another. They will live and work for one object, the proper representation of Christ to the world. By their love and unity, they will show to the world that they bear the divine credentials. By the nobility of love and self-denial, they will show those around them that they are true followers of the Savior. Yan. The most powerful evidence a man can give that he has been born again and is a new man in Christ Jesus is the manifestation of love for his brethren. So ano daw po ang makapangyarihan na ebidensya, the most powerful evidence that a man can give that he has been born again? Ano daw po? Is the manifestation of love for his brethren. Yan. Kaya matutupad natin yung ating, magagampanan natin yung ating gawain na makapagbigay tayo ng magandang testimony sa sanglibutan kung may makikita sa atin yung love and unity. Okay. Dito, kanina na-emphasize natin yung love, pero dito naman may naidagdag, unity. Pag meron tayong tunay na pagmamahal, this will lead us to unity. Until we could learn to love one another, we will never enjoy that the unity na gusto ng Panginoon na mangyari. So, kailangan talaga natin pala yun. So, gaano kamahalaga yung pagmamahal? This is the key that will unite us with one another, and this is also the key that will give power to our preaching to the world. Dahil dito, gusto ng Panginoon na talagang i-develop natin, i-cherish natin yung pagmamahal. Sa aklat na Reflecting Christ, page 200, sabi, the members of the church will cherish love and unity and be as one great family. Yan. Then we shall bear the credentials to the world that will testify that God has sent His Son into the world. Christ has said, by these shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. And then sa page 293, sabi, they will realize that as members of God's family, they are pledged to cultivate, cherish, and perpetuate Christian love. Ayun. Yan pala ang dapat natin gawin, mga kapatid. Para we will be rooted and grounded in love, we have to cherish love, we have to cultivate love, we have to perpetuate love. Pero in our effort to cultivate the kind in our life, the kind of love na gusto ng Diyos na talagang makita sa atin, merong humahad lang. Etong humahad lang ay si Satanas. Sa aklat na historical sketches, page 125, sabi, even so, Satan will come in among us and sow discord if he can.
Yan. In discord and disunion, there is only weakness. So, nakita ng Panginoon na ang magbibigay sa atin ng power para magiging makapangyarihan yung ating iglesia at ang ating pagbibigay ng mensahe sa mundo ay malakas. Kung may nakikita, kailangan na ma-develop sa atin yung pagmamahal sa isa't isa. Ngayon, siyempre, kung magtagumpay tayo, mananalo ngayon si Kristo, matatalo si Satanas. Satanas naman ngayon, ayaw niya na makita na tayo magtagumpay. Dahil kung magtagumpay tayo, ang tagumpay natin, tagumpay ni Kristo. Kasi siya nga si Kristo yung ating Pangulo. So gusto niyang sirain. So, yung pong source ng power natin, na yung pag-ibig, yun ang gusto niyang sirain yun, para tayo ay magiging mahina. Kaya sa Selected Messages, Book 2, page 273, sabi, in discord and union, there is only weakness. Kaya ang ginagawa naman niya, nakita na yung kapangyarihan natin, magiging mahina tayo kapag pumasok dito yung discord and disunion. Ano yon? Yung hindi pagkakaintindihan, yung hindi pagkakaisa, yung pagkanya-kanya, yung alitan. Once na pumasok yon at in-entertain natin, yan, yung power natin ay hihina. Yan, alam ni Satanas yan. So ang ginagawa niya, maghahasik ngayon ng tinatawag na discord para masira yung unity at maapektuhan naman yung ating pagmamahalan. Yan. So, kailangan na malaman natin ito para huwag nating pagbigyan. Kung maghasik si Satanas ng discord, huwag nating patulan. Yan. O tanggalin yon sa ating kalagitnaan. Okay. So, anong gagawin natin kapag dumating si Satanas at maglagay ng discord? Sabi ng James 4 verse 7, be subject therefore unto God, but resist the devil and he will flee from you. Kailangan natin na meron tayong concerted effort na sama-sama, pare-pareho tayo, magkakaisa tayo na labanan yon. Yung discord na yon at saka yung disunion na ihahasik. Anong gagawin natin para ma-resist natin yung discord and disunion na ihahasik ng kaaway? Tuloy natin, Historical Sketches 125. Even so, Satan will come in among us and sow discord if he can. How shall we resist him? Yan ang tanong. By its cultivating love and forbearance in his own heart toward his brethren. Yan. Ma-resist pala natin yung yung ihahasik ng kalaban yun na pagkabahin-bahin, pagkabahabahagi. Yan. Yung discord and disunion, pwede nating ma-resist yun. Papaano daw? How shall we resist? By its cultivating love and forbearance in his own heart toward his brethren. Ayan, kapatid. Huwag tayong mag-entertain ng sama ng loob sa isa't isa. Kahit pa makaranas man tayo ng disappointment, but we have to cultivate still love and forbearance in our hearts towards one another. Paano ba natin maisagawa yan? How may we be able to put this principle into practice? Basahin natin Historical Sketches, page 125, paragraph 4. If you see that one of your brethren is in fault, ayan ito. Pag nakita daw natin na isang kapatid natin na is in fault, nagkamali, nagkasala, do not turn from him. Huwag mong talikuran yung kapatid mo na yan. And speak against him. But see how much good you can do him by treating him tenderly. Yun.
So, regardless kung siya ay nagkamali, eh, huwag daw talikuran yung kapatid na yon. At huwag mong gawin yon na okasyon para magsalita ka ng laban sa kanya. But see how much good you can do to him by treating him tenderly. Yun. Instead of allowing selfish feelings to arise and seeking to preserve personal dignity, let self drop out of sight. Ang tendency kasi, pag merong nagkamali isang tao, kapatid natin nagkamali, lalo na kung medyo may alitan sa pagitan natin, dumarating yung selfish feelings will arise na sinasabi. And then, parang panahon ko na ito para parang ma-preserve yung aking personal dignity. O yun, so sirain mo na yung sirain yung kapatid, yung pangit yun. Dapat sabi dito, instead of allowing selfish feelings to arise and seeking to preserve personal dignity, let self drop out of sight. Jesus, with his long human arm, encircles the fallen race and seeks to connect them with the throne of the infinite. This is the work that you should be engaged in. Do not disappoint Jesus by your dissension. Hindi porket may nagkasala, yun na ang gagawin na dahilan para magkahiwa-hiwalay na. Tsaka kung minsan, ginagamit yung pagiging tama natin sa pagpalibhasa, tayo nga yung nasa tama na side, yun na ang gagawin para bang mag-declare ng war against the other side. Nagkakaroon ngayon ng faction sa loob. Yan. Hindi dapat mangyari yun. Tapos meron yung against, meron yung kalaban. O dinahati na yung iglesia, pagkatapos nagsasagutan ng masasama. Ayan, hindi dapat pahintulutan yan. Huwag natin payagan na mag-arise yung pagkakampi-kampi. Dahil masisira yung unity na tinatawag. So, paano naman kung totoong naniwala ka naman na ikaw naman ang nasa tama, siya ang nasa mali? Yun ba ang okasyon para talagang manira ka ng tao? Take advantage mo yung pagiging, yung katotohanan, you are on the right side. You take advantage para kumuha ka na ng gagawa ka ng kampo na parang faction mo para labanan yung isa, yung kabila. Hindi po tama yun. Sabi dito, even though you think you are right, you are not to urge your individual ideas to the front so that they will cause discord. Ayan. So, kahit daw tayo ay nasa tama, hindi pa rin yun ang rason para gawin ba ang punto na magkakaroon ng discord, yung pagkabaha-bahagi. Hindi pa rin tama yun Tingnan natin even though you think you are right, you are not to urge your individual ideas to the front so that they will cause discord. Do not take the position that you cannot err. All are liable to make mistakes. So, hindi porke ikaw ngayon ang nasa tama, yung sa kabila nasa mali, gawin mo na yung basehan yun para magkaroon ng division sa church. Hindi tama yun. Mamaya, kasi alam natin, huwag nating kalimutan. Sabi nga na ang buhay ng tao sa lupa ay parang gulong. Kung minsan ikaw ang nasa taas, kung minsan sa sunod ikaw naman ang nasa baba. So, ngayon, nung ikaw ang nasa taas ngayon, yung iba ang nasa baba, treat them tenderly. Hindi dahil ikaw na nasa taas, matapang ka na at saka parang masyado ka ng tawag doon, masamang-masama na ang tingin mo doon sa nasa kondisyon ng mababa na akala mo hindi ka nababagsak. Dahil darating ang punto, pag ganun yung pagtrato mo, hindi mo mamamalayan, malay mo, sa sunod na buwan, sunod na taon ay ikaw naman ang nasa baba.
O papaano yun? Yun. Kaya dapat we should treat one another with brotherly kindness, brotherly love. Kahit na tayo, kung tayo ay nasa tama, treat still tenderly yung nasa mali. None should feel that it is of no special importance whether they are in union with their brethren or not. For those who do not learn to live in harmony here will never be united in heaven. Yan pala. Mahirap pala ito, no? Yung hindi natin hinahanap ba, yung hindi tayo nag-e-effort kung paano tayo makikiisa sa ating mga kapatid. We will never be united with them in heaven kung ganun. Kaya kung gusto natin na magkakaisa tayo sa langit, simulan natin magkaisa dito sa lupa. At paano tayo magkaisa dito sa lupa? We should cherish love for one another. Cultivate love for one another. Cultivate love even to those who are in error. Pero hindi ko sinasabing walang disiplina dito. Discipline is one thing and loving one another is another thing. Kahit dinisiplina mo pa yung isang tao, pero mahalin mo pa rin. Alam na ako, nakaranas ako doon na may dinisfellowship ako na kapatid. Dinisfellowship ko siya pero wala siyang sama ng loob sa akin dahil magkaayos naman kami. Magkasundo kami, nagkakaintindihan kami na alam niya na tungkulin ko yun. O alam niya na ipahayag sa kanya na meron siyang kasalanan. So, hindi mabigat sa kanya na tinanggap niya. Sabi niya, sige lang, gawin niyo. So, nangyari yung proseso na yun. May discipline, may disfellowship na nangyari, pero hindi nasira yung yung brotherly love. Kaya, pagkatapos ng kanyang disiplina, na tanggal man siya sa iglesia, nung lumipas ng mahigit isang taon, nakabalik na rin, na-rebaptize, di tuloy-tuloy pa rin, hindi nasira yung pagmamahalan bilang pagkakapatid. Pero hindi rin na-disregard yung disciplinary action. Na-carried out pa rin, pero nandun pa rin yung intact pa rin yung pagmamahalan. Yan. Kaya parang na-disrupt lang for the meantime, pero nanatili pa rin na parang broken bone pero gumaling. Ayun. So, ang pinupunto dito, hindi siya nahahantong na magkakaroon ng talagang pagkakahiwalay, merong alitan na para bang ang lumalabas pag nagkita kumukulo ang dugo ng magkabilang panig. Hindi po yan ang tama. Kaya kinakailangan na ma-cherish daw natin yung pagmamahal sa isa't isa because this will result to unity. And where love and unity is, there is power in our witnessing to the world. At maniniwala ang mga tao na tayo ang mga alagad ng Diyos, sabi ni Kristo, kapag tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Yan po mga kapatid ang sinasabi. Ito ang isa pa, wrong attitude. Some have natural independence which lead them to think more highly of their own judgment than that of their brethren. In so doing, they place themselves where they fail to obtain much knowledge that God would have them again. The history of God's work in the past shows that some have an understanding of one thing, others of another. It is in His plan that there should be a counseling together. In the multitude of counselors, there is safety. Ayun. So, ito ang isa din. One way to preserve, one way of cultivating love for one another and promoting unity is
yung counseling together. Ah, we should be out, anong tawag doon? We should be open for counseling. Hindi yung ayaw mong tumanggap ng payo na parang ikaw na lang ang tama at laging tama. Hindi tama yun. No? It is in God's plan that there should be a counseling together. At pag nag-counsel doon, ay huwag mo nang ipilit doon yung sayo. Magpayuhan. Okay. And then there should be, meron ba yung pagtitimbang? There should be harmony in sentiment and action among the workers. Doctrines and plans should be compared with the law and the testimony. We should never feel too independent to learn from one another. Yan po. Kaya importante po yun na bahagi na ating gampanan. Okay, so there are many things still that we need to learn and consider when it comes to cultivating love and cherishing love for one another in a practical level. Pero sa ngayon po ay hindi papahintulutan ng ating time. We need to end up our divine service. So in conclusion, may I just read this. James 4 verse 8 to 11. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall exalt you. Speak not one against another, brethren. He that speaketh against a brother or judgeth his brother, speaketh against the law, and judgeth the law. But if thou judgest the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Ayan. So, para mai-cherish natin talaga yung tunay na pagmamahal natin sa bawat isa. At saka at the same time, ma-maintain ang unity sa church. Kailangan ang bawat isa sa atin ay lumapit tayo sa Panginoon. Yan ang isang key na solution. We can never cherish true love to our fellow men apart from God. Kasi yung tunay na pag-ibig is a heavenly plant. It is not inherently found in our heart. It is a heavenly plant, and manggagaling yan sa Panginoon. Kung ang Diyos ay hindi tutulong sa atin, kung hindi tayo lalapit sa Kanya, hindi natin madedevelop yon. Remember, nasabi ko kanina, that is the fruit of the Spirit. And if the Holy Spirit will not abide in us, ay wala. Kaya we have to draw nigh to God, and He will draw to us. And then sabi dito, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ayan. And humble yourself in the sight of the Lord, and He shall exalt you. O, ito pang isang key element dito, no? Kailangan matuto tayo na magpakumbaba sa ating sarili. And remember yung verse 11, ito ang talagang iwasan natin na dahil hindi ito nakaka-cultivate ng pag-ibig nakakasira ng pag-ibig sa isa't isa. Yung sabi dito, tandaan natin maganda, speak not one against another, brethren. Iwasan natin yung magsalita ka ng mapait, magsalita ka ng masakit, yung sabi nila matalas na dila, na pag nagsalita ka, yung salita mo ay parang pana na tumatagos sa masakit, tumatama sa puso ng kapwa mo. Yan, iwasan talaga yun. That will not promote love for one another. If we are going to cultivate love for one another, and if we are going to be rooted and grounded in God's love, we have to avoid speaking harsh, unsympathetic, and evil against our fellow men. Yan po mga kapatid. So, dito po nating tatapusin ang ating divine service.
umaasa po ako na meron tayong natutunan kahit papaano sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos sa kaitaasan ng mga langit, sa tanghaling ito kami po ay nagagalak na binigyan ninyo kami ng magandang mensahe na kung papaano na kayo po ay lubos na nagmamahal sa amin, ay dapat na mapasa amin din o ma-develop sa amin ang ganong klase ng pagmamahal na inyong pinakita. Ito sana ay mahayag. Batid namin, Panginoon, na hindi namin kaya na ma-develop dito sa aming sariling lakas. Kailangan po namin ang inyong tulong. Ganun pa man, gusto po namin na makipagtulungan sa inyo. Turuan niyo po kami na talagang yung dapat namin gawin para lumago kami sa pananampalataya at sa pag-ibig ay mangyari nawa sa tulong at biyaya ninyo sa amin. Ito ang aking dalangin para sa aking sarili, para sa aking pamilya, sa aking kapwa na mga ministro, sa aming mga manggagawa, sa lahat ng membro ng iglesia, at sa lahat din sa buhay din ng aming mga kapatid na nasa labas ng iglesia, na inaasahan namin na sila din po sa bandang huli ay makakasama din namin dito sa loob para kami sama-sama na maglingkod sa inyo na may pag-ibig at pananampalataya. Itong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay.